Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, agad naman niyang tinawag sa kanyang isipan ang gabay ng kanyang ama na naging kaisa na ng kanyang katauhan. Pagpuspos nito sa kanyang katawan, dahan-dahan namang nag-iba ang kanyang wangis at kasabay nito ang pamumuti ng kanyang mga mata. Unti-unti na ring tumulo sa kanyang punyalang laso ng markupo, indikasyon na nailabas na ni Orlan ang pinakalaso nito. Nagsimula na ring magmulat ang mata ng kanyang trespiko na siya namang labis na ikinagulat ni Darius. Pagwasiwas naman niya ng kanyang punyal, buong puwersa yung umatungal habang mabilis na sumusugod papalapit sa kanya. Pagsilay naman doon ni Orlan, agad naman niyang sinalag ang mga pag-atake nito sa pamamagitan lamang ng kanyang kaliwang kamay. Kalmado rin niyang iniiwasan ang bawat pag-atake ng nilalang na yon, na parabang ang pagkilos nito unti-unti nang bumabagal sa kanyang paningin. Hindi naglaon. Nang maramdaman naman yon ni Darius, dahan-dahan naman yung dumistansya sa kanya, senyales na meron yung napapansing kakaiba. Maya-maya pa, ibinaba naman nito ang hawak nitong armas habang nakangising nagwiwika sa kanya ng, "Magaling, Divino. Pinapatunayan mo nga ang mga sinabi mo. Akala ko katulad ka lang din ng iba. Mabuti naman at hindi mo binigo ang mga inaasahan ko sa iyo." Pagkalahad naman ni Darius ng mga katagang yon, laking gulat na lamang nito nang biglang maging abo ang katawan ni Orlan na nakatayo sa kanyang harapan. Dahil dito, agad naman niya yung pinakiramdaman, subalit sa kasamaang palad, kahit ang presensya nito hindi na niya nagawa pang matunton. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang biglang may umakbay sa kanya habang sumasagot ng, "Pasensya ka na, pero hindi pa ako nagseseryoso. Kung sa palagay mong ginagamit ko na ang buo kong lakas sa kalagayang ito, nagkakamali ka. Patunay lang yan kung gaano kalayo ang agot natin sa bawat isa." Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman itong umangil na parabang isang hayop na hindi na makapaghintay na lapain ang kanyang biktima. Maya-maya pa, bigla naman itong hinawi ang kanyang kamay, subalit bago pa man niya yun magawa, biglang lumupaypay ang kanyang mga braso. Nawala na rin ng lakas ang kanyang mga binti, dahilan para mawalan siya ng balanse mula sa kanyang kinatatayuan. Pagbagsak naman ng nilalang na yon sa lupa, tanging pagsilay na lamang ang nagawa nito sa kanya, na parabang naghihintay yon na abutan siya ng lunas. Nang mapansin naman ito ni Orlan, agad naman niyang binuksan ang hawakan ng punyal upang kumuha ng lunas para labanan ang laso ng markupo. Pag-abot niya nito sa kanyang katunggali, dali-dali naman yung kinain ng nilalang, kung saan segundo lang ang naging pagitan bago bumalik ang lakas nito. Pagtayo naman ni Darius, agad naman yung bumalik sa kanyang orihinal na anyo, senyales na tuluyan na nitong tinatapos ang kanilang duelo. Nang mapansin naman yon ni Orlan, kusa naman niyang pinalis sa kanyang katawan ang espiritu ng anghel na gumagabay sa kanya. Ibinalik na rin niya sa lagayan ang kanyang punyal habang dahan-dahan namang umuupo sa isang tipak ng punong malapit sa kinaroroonan niya. Pagsilay naman ni Darius sa kanyang ginawa, kalmado naman yung lumapit habang pilit na tinatanong sa kanya ang kanyang plano. Sa kanilang pag-uusap, doon inilahad ni Orlan ang mga bagay na nais niyang mangyari.
Ayon sa kanya, nalaman niya ang pag-iral ng grupo nito sa mga aswang na kanilang pinatay noong mga nagdaang araw. Mariin niya ring inilahad na kaya siya nagdesisyong puntahan ang grupo nito. Dahil naniniwala siya, meron yung nalalaman kung papaano nila mapapaslang ang mga anghel ng kadiliman. Dagdag pa ni Orlan na suportado ni Ingkong at ng lahat ng dibino ang lakad nilang yon. Ito rin ang naging dahilan kung bakit walang tsansang manalo si Darius laban sa kanya. Pagmamayabang pa ni Orlan na marami siyang ginawang pagsasanay para lamang malagpasan ang lakas ng mga sinaunang gabunan. Isa yun sa mga rason kung bakit itong si Darius at ang kanyang grupo walang kakayahan upang sila'y matalo. Pagkarinig naman ito sa mga bagay na kanyang inilahad, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon, lalo pat ipinakita na rin ni Orlan ang kalibre nito pagdating sa pakikipaglaban. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon naman silang tumungo sa loob ng pugad ng mga ito. Kagaya ng inaasahan, wala nang tumutol sa kanilang nais, lalo pat nagawa na rin niyang matalo sa duelo ang pinuno ng mga ito. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang pamamahay ni Darius, kampante naman silang pumasok sa loob nito upang doon na nila mapag-usapan ang tungkol sa mga bagay-bagay. Pag-upo naman nila sa mga upuang naroon sa sala, napansin naman noon nila Orlan ang iilan sa mga dekorasyon ng bahay nito. May napapansin din silang makalumang mapa, kalakip ang iilang mga guhit na may mga nagsisitaasang mga palasyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bahagya naman silang natigilan noon nang mapansin nila ang pagbalik ni Darius, dala-dala ang isang malaking libro na halos ilang pulgada ang kapal. Pag-upo naman ito sa kanilang harapan, agad naman yung nagsalaysay ng mga bagay na may kaugnayan sa 9 na anghel ng kadiliman. Kagaya ng inyong sinabi, hindi nga madaling pasukin ang kanilang kuta. Bawat parte ng palasyo at bawat sulok ng Sierra Madre, gwardyado ng puwersa ng mga kauri ko. Araw-araw ring nagpapalit ng mga maharlikang bantay sa palasyo. Bawat oras may mga naglilibot upang masigurong walang nakakapasok na kalaban. Hindi ito madaling pagplanuhan. Maaaring makapasok nga kayo sa lugar na yon, pero pagdating nyo sa palasyo, tatambad naman sa inyo ang 9 na anghel, kasama ang pinagkakatiwalaang tagasunod ng mga ito. Wika ni Darius sa kanila. Dagdag pa nito na hindi basta-bastang mapapaslang ang mga nilalang na yon, sa kadahilanang ang mga katawan nito ay pawang sinapian lamang ng kanilang mga wisyo. Naniniwala rin ito na mga katawan ng mga dibino ang kanilang pinasok nang sa gayoy magamit nila ang mga kakayahan nito noong nabubuhay pa. Mariin ding inilahad ni Darius sa kanila na ang katawan ng 9 na anghel ng kadiliman ay ang mga matatandang minsang namuno sa angka ng mga dibino. Ibig sabihin, ang lakas ng mga ito ay halos kapantay lamang ng lakas ni Ingkong. Pagtatapat pa nito na, yon ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng matandang namumuno sa kanila na makipaglaban. Naniniwala kasi si Darius na kabilang sa mga katawang pinuspos ng mga nilalang na yan ay ang katawan ng mga magulang ni Ingkong. Kahit matagal na yung nakalipas, hindi pa rin yun makakalimutan ng matanda. Ayon pa rito na, saksi siya noong maganap ang pangyayaring yon, kung kaya't hindi maaaring magsinungaling sa kanya ang pinuno nila. Dahil sa sinabi nito, gulat na naman noon si Orlan, sa kadahilan ng halos hindi niya maisip
na meron palang ganoong kaganapan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, nabanggit naman ni Darius sa kanila ang tungkol sa rasyon ng 9 na anghel ng kadiliman kung bakit yun nagdesisyong bumalik sa kapangyarihan. Naniniwala kami na malapit na ang katapusan ng mundo. Babalik na ang sugo at yon ang magiging hudyat sa pagsiklab ng digmaang nakasaad sa propesiya. Kaya sila bumalik sa kapangyarihan ay dahil sa mga araw na yan. Naghahanda na sila. Ibig sabihin na lalapit na ang katapusan. Seryosong wika sa kanila ni Darius. Pagtatapat pa nito na kung susubukan nilang makipaglaban sa mga nilalang na yon, paniguradong maraming madadamay. Hindi kasi biro ang puwersa ng mga ito, lalo pat kumukuha yon ng mga aswang sa iba't ibang dimensyon. Lahat din ang sumasalangsang sa kanilang nais, inililibing nila ito, kasama ang lahat ng kalahi nito. Dagdag pa ni Darius na hindi malabong puksain na rin ng mga nilalang na yon ang baryo ng mga dibino na ilang siglo na nilang itinatago sa mundo. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, halos hindi naman niya maiwasang mapaisip kung papaano nila matatalo ang mga nilalang na yon. Bagaman kwento lang ang ibinahagi ni Darius sa kanila, alam niya sa kanyang sarili na yon ay totoo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, unti-unti na nitong inilahad sa kanila ang tungkol sa kahinaan ng 9 na anghel ng kadiliman. Ayon kay Darius na napakahirap gawin ng bagay na yon, pero epektibo. Mariin niya ring inilahad na yun lamang ang nag-iisang paraan para matalo ang nilalang na yon. Kung pipilitin kasi nilang gamitan lang yon ng dahas, hindi yun e-epekto sa kadahilanang may kakayahan ng mga ito na paghilumin ang lahat ng pinsalang kanilang matatamo sa kanilang kalaban. Lason, pagkasunog sa mga elemento, walang talab sa mga nilalang na yon. Sa madaling salita, maituturing silang walang kamatayan kung hindi matutuklasan ang nag-iisa nilang kahinaan. Pagkalahad naman ni Darius ng mga katagang yon, tumitig naman yon sa mga mata ni Orlan habang inilalahad ang mga bagay na kanyang nalalaman. Ang bawat anghel ng kadiliman, merong nakabaong kristal sa kanilang mga dibdib. Kumbaga, yun ang selyo ng mga wisyong nakasapi sa mga katawang pinupuspos nila. Kapag wala ito, puputok ang kanilang mga kaluluwa at masisira ang mga katawang lupang pinamamahayan nila. Sa ganoong paraan, magagawa niyo silang matalo pero hindi mapapaslang. Ngunit maging mapanatag ka, kaibigan. Naniniwala ako maliban kay Ingkong, hindi na sila makakakita ng katawan ng mga dibinong ubod ng lakas. Wika ni Darius, matapos naman itong mailahad ang kahinaan ng dati niyang Panginoon. Pagkarinig naman ni Orlan sa sinabi nito, kahit papaano nagkaroon na siya ng ideya kung papaano matatalo ang mga ito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti naman nilang pagtuunan ng pansin ang mga daang kinakailangan nilang tahakin papasok ng palasyo nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nabigyan ng tamang daan ni Darius, lalo pat alam naman nito na binabago ng kanilang dating Panginoon ang lahat ng nagbabantay sa kaharian nito. Ayon pa sa gabunan, na napakahirap mapasok ng kuta ng mga nilalang na yon dahil sa dami ng mga nagbabantay na halos nahahanay sa iba't ibang uri at lahi. Paglalahad din ito sa kanila, maaari silang makipagdigma sa mga nilalang na yon kung nais talaga nilang maibalik ang mga ito sa impyerno.
Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa sila Orlan, kundi pag-isipan ang mga susunod nilang gagawin. Bukod kasi sa inaasahan na nilang hindi makikipagdigma ang mga Dibino, wala rin silang malalapitang grupo maliban sa pangkat na pinamamahalaan ni Darius. Hindi naglaon nang umabot na sa puntong wala na silang maisip na paraan. Dahan-dahan naman siyang napatayo sa kanyang kinauupuan para sana'y magpaalam. Paglabas naman nila ng kubo, bahagya naman sila noong napahinto nang marinig niyang magwika ang gabunan ukol sa isang bagay na hindi nila maaaring gawin. Sa puso ng palasyo, nakaluklok ang isang libreta. Sirain niyo na ang lahat. Huwag lang ang bagay na yon, sapagkat nakalathala doon ang kasunduan ng mga taong dilim at mga engkantong naninirahan sa ilalim ng liwanag ng araw. Yun ang dahilan kung bakit tuwing umaga, bumabalik sa orihinal na anyo ang bundok ng Sierra Madre. Kapag nasira niyo ito, lahat ng ordinaryong tao may tsansa ng masilayan ang totoong nangyayari sa lugar na yon. Bilang mga Dibino, karapatan niyong itago ang lahat ng nangyayari rito. Hayaan niyo mga mangmang na isiping tayo ay nababaliw. Wala silang alam. Para silang mga hayop na nabubuhay base sa kanilang mga nakikita. Seryosong wika ni Darius sa kanila. Nang marinig naman yon ni Orlan, mahinahon naman siyang sumagot dito ng, makakaasa kang susundin ko ang lahat ng habilin mo. Nga pala, kung handa na kayo, pwede naman kayong tumulong sa amin. Sa oras na magwagi ang ating panig, ako na ang bahalang magpaliwanag kay Ingkong ng lahat-lahat. Ngayon pa lang sinisiguro ko na magkakaroon kayo ng mapayapang puwang sa mundong ito. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pag-akma naman nilang umalis sa baryo. Nang mapansin naman ni Darius ang kanilang gagawin, nagpumilit naman yung pigilan sila gawa ng masyadong madilim na para umusad pa. Ayaw kasi sila nitong payagang umusad ng hapon gawa ng maraming mga nagmamasid ang nagkalat sa buong paligid. Maliban din sa kanilang kaligtasan, iniisip din ito ang maaaring mangyari sa kanilang pugad kung sakali mang merong makatunog sa lugar na kanilang pinagkukublian. Nang marinig naman yon ni Orlan, nagdesisyon naman siyang manatili alang-alang sa nais mangyari ng sinaunang gabunan. Sa pagsapit ng gabi, halos hindi naman noon mapakali si Baldo. Gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na magpapalipas sila ng magdamag sa pugad ng sinaunang gabunan. Siyempre bilang antingero, hindi niya maipagkakailang may nararamdaman din siyang pagkabahala para sa kaligtasan nila. Wala namang kasing makapagsasabi kung tunay ngang kaibigan nila ang mga nilalang na yon o hindi naman kaya'y naghihintay lang ito ng pagkakataon. Makalipas pa ang ilang oras, sinakop na nga ng kadiliman ang buong lugar. Kahit napakadilim na ng paligid, ni isa sa mga aswang na naninirahan doon, walang naglakas loob na magsindi ng sulo. Matagal na kasi nila yung hindi ginagawa dahil sa ilang milya lang ang pagitan nila sa hangganan ng lupain ng dating kahariang kinabibilangan ni Darius. Gabi-gabi ring may dumaraang aswang sa ibabaw ng mga puno na kanilang pinagkukublian, kaya mas mainam na manatiling kaisa ng kadiliman. Nang mapag-alaman naman yon nila Orlan, minabuti naman nilang makisama. Upang maging ligtas silang dalawa, nagdesisyon silang matulog sa gilid ng daan. Bagaman may mga kubong pwede sana nilang tuluyan, di naman nila yun pinansin,
gawa ng sa isip-isip nila magiging dehado doon ang kanilang sitwasyon kung sakali mang merong sumalakay sa mismong gabing yon. Dahil sa kanilang naging rason, nagdesisyon naman itong si Darius na hayaan na lamang silang dalawa kung saan mang lugar sila magpapahinga. Ilang oras pa ang lumipas, napakadilim na ng buong paligid. Habang nakaupo sila sa ilalim ng lilim ng isang puno, maya't maya naman ang kanilang pagsilay sa mga aswang na lumilipad, pabalik-balik at papalabas ng Sierra Madre. May mga naririnig din silang malalakas na pagyapak na parang merong dumaraang mga higante. Ayon kay Orlan, na habang nagpapalipas sila ng gabi sa lugar na yon, marami talaga silang nararanasang kakaiba. Sa sobrang dami ng nagsisipanaog kung saan-saan, pakiramdam nila sobrang delikado ng lugar na kanilang napuntahan. Dagdag pa niya na walang oras na hindi sila nakakarinig ng mga pag-aangil, kalakip ng mga sigaw at iyakan ng mga taong biktima ng mga ito. Nais man yung tulungan nila Orlan, pero ang iniisip naman nila ay yung pangkat na iniingatan ng sinaunang gabunang tumulong sa kanila. Sa pagsapit naman ng 3:00 ng madaling araw, doon pa lamang kumalma ang mga ingay na kanilang naririnig. Nagsimula na ring mawala ang mga dambuhalang paniging dumaraan sa langit, indikasyon na tapos na ang trabaho ng mga ito sa gabing yon. Lumipas pa ang ilang minuto. Habang kumakain naman ng umagahan sila Orlan, sakto naman ang paglabas ni Darius sa kubo nito. Paglapit naman ito sa kanila, agad naman yung nagpakuha ng mga karning nakaimbak sa loob ng bahay nito. Bagaman alam nila Orlan na karne yun ng mga tao, di na rin nila yun pinansin, lalo pat matagal na yung pinatay ng kasamahan ni Darius. Inisip na lamang nila, kinakailangan yon ng mga aswang upang makapagpatuloy sa pang-araw-araw nitong gawain. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-uusap, nailahad ni Darius sa kanila ang plano nitong nais mangyari. Ayon sa gabunan, mas mainam na maitoon ang wisyo ng kanilang mga kalaban sa grupo nila Orlan, nang sa gayoy kahit papaano, lumuwag ang kanilang daan patungo sa pugad ng mga ito. Dagdag pa nito na, sa tamang panahon at pagkakataon, makikiisa yon sa kanilang laban. Sa ngayon, kaibigan, hindi pa kami pwedeng sumama sa inyo. Magkanya-kanya na muna tayo, pero makakaasa ka na hindi namin kayo tatalikuran. Pagkakataon na natin ito para makalamang sa ating mga kalaban. Bungad na wika ni Darius sa kanya, matapos naman itong maisiwalat ang plano nito. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi ng nilalang, nagdesisyon naman siyang pagkatiwalaan ang mga salita nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang umalis upang ipagpatuloy ang naudlot nilang lakad. Sa puntong yon, medyo nagdadalawang isip na silang umuwi, gawa ng kung babalik pa sila sa baryo ng mga Dibino, kakain pa ito ng mahaba-habang oras. Siyempre, ayaw naman yung mangyari ni Orlan, gawa ng kapag nasisipat niya ang bundok, yung galit sa kanyang katawan, unti-unting nangingibabaw. Halos wala na nga siya noong ibang iniisip, maliban kung papaano ipaghihigante ang kanyang ama. Sa paglipas pa ng mga araw, narating na nga nila ang baryong naglalaho tuwing umaga. Kagaya ng una nila itong makita, bumungad sa kanila ang napakaraming taong nagsasaya at iilang mga manlalakong papasok pa lamang sa lugar. Bagaman napakaganda ng baryong yon, hindi naman yun umagaw sa kanilang mga atensyon
gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na pawang panlalaro lamang yon ng mga nilalang. Sa pagpasok naman nila sa loob nito, agad naman silang sinalubong ng napakaraming engkantong nagkatawang tao. Ayon sa kanya, na habang nakikipag-usap yun sa kanila, wala ka talaga ritong mapapansing kakaiba. Mabuti na lang noon, aktibo ang kanilang mga trespiko, kaya habang nakikipaglaro ang mga ito, kitang-kita naman nila sa kanilang mga mata ang totoo nitong mga anyo. Agaw pansin din para sa kanilang dalawa ang mga manlalakong dumaraan na pawang mga lupa at tuyong kahoy ang mga ibinibenta. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, may nakita naman silang isang matandang babae na kampanteng dumaraan sa kanilang tabi. Pagsilay naman ni Orlan sa matandang yon, napansin naman niyang totoong tao ito, kaya ang ginawa niya, tinawag niya ito sabay utos ditong lumapit sa kanila. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, nagtangka pa yung tumakbo papalayo, pero bago pa man niya yun magawa, napatigil na siya ng presensya ni Baldo. Alam ng taong yon na kapag humakbang pa siya ng dalawa, babagsak sa lupa ang kanyang ulo. Dahil sa ganoong pakiramdam, bigla namang nanginig ang buong katawan nito habang ibinabaling ang paningin sa kanila. Pagsilay naman doon ni Orlan, napangiti lang naman siya habang nagwiwika ng, "Huwag kang matakot, magtatanong lang kami." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumang-ayon ng matanda. Sa puntong yon, minabuti na nitong sumunod upang hindi malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Paglapit naman nito sa kanila, mahinahon naman niya yung tinanong ukol sa ginagawa nito sa lugar na yon. Inabisuhan din niya yung maglakad pabalik sa bahay nito upang maging kampante naman sila sa kanilang pag-uusap. Nang marinig naman yon ng matanda, parang tau-tauhan naman yung sumunod sa mga bagay na nais nilang mangyari. Hindi naglaon, nang marating na nila ang mumunting tahanan nito, agad naman silang humanap ng pagpupwestuhan sa labas upang maipagpatuloy ang naudlot nilang usapan. Sa pag-upo ng matanda sa kanilang harapan, agad naman niyang naramdaman ang presensya ng isang mambabarang na nananalaytay sa katawan nito. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinanong ukol sa rason kung bakit yun naninirahan sa lugar na yon. Naniniwala kasi siya, purong mga engkanto lang doon ang may kakayahang tumira. Bukod kasi sa binabalot ng sumpa ang kabuuan ng baryo, malakas din ang kutob noon ni Orlan na mamamatay ang sinumang taong makasabay sa mismong paglaho nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, halos hindi naman makapagsalita ang matanda, gawa ng minu-minuto merong tanong silang dalawa. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng matanda na medyo tumahimik na itong si Orlan, nagdesisyon na yung magsalita sa takot na baka paslangin siya nito kung pilit niya yung pagmamatigasan. Ayon sa mambabarang, hindi totoo ang kanyang haka-haka sa lugar na yon. Sa katunayan, marami silang naninirahan doon na pawang ang tanging kaalaman lamang ay lihim na aral ng kaliwa. Para sa mga katulad niya, isang paraiso ang baryo dahil nagagawa na nila doon ang kanilang gusto. Sila rin ang nagsisilbing namamahala sa mga engkantong naninirahan sa lugar, kung kaya't lahat ng batas na umiiral sa kanila nang gagaling. Dagdag pa ng matanda na lahat yon naging posible. Salamat sa kanilang mga Panginoon na pinagsilbihan. Matapos naman niya yung mailahad, humagikgik lang naman ito
habang masayang nagwiwika sa kanila ng, Akala nyo ba makakatakas kayo rito? Hindi na kayo rito makakalayo. Nang marinig naman ni Baldo ang sinabi nito, dali-dali naman yung tumayo sabay hugot ng kanyang tabak na nakasuksok sa kanyang bewang. Paglapit naman ito sa matanda, bigla naman niya yung sinapak ng isang beses sa muka, sabay hawak sa buhok nito, habang buong puwersa yung kinakaladkad papalapit sa kanya. Nang masipat naman yon ni Orlan, mahinahon naman niya yung sinabihan na huwag masyadong magpapadala sa galit nito. Ngunit nang marinig naman yon ni Baldo, mas lalo naman itong ipinagpilitan ang kanyang gusto. Pagbali naman ito sa ulo ng matandang yon, dali-dali naman yung lumapit sa kanya. Dahan-dahang ibinababa ang hawak nitong tabak habang seryosong sumasagot sa kanya ng, Hindi ba't ito naman ang rason natin kung bakit tayo bumalik dito? Imulat mo ang mga mata mo, Orlan. Hindi sila ang uri ng taong dapat natin bigyan ng tsansang magbago. Kaya nga tayo pumunta rito para paslangin sila. Wala nang iba. Okay. Grabe, ang angas ni Baldo, no? Galit na galit Parang G na G siya Pero sa sinabi naman niya, meron naman talagang punto, di ba? Kaya nga sila bumalik dun para tapusin na yung buhay ng mga nilalang na nandoon. Kaya nagtataka lang ako kay Orlan. Hindi ko alam kung bakit bigla siya naging kalmado Ano ba to? Nagcha-charge? O meron siyang tinatago na gamit na ayaw niyang masiwalat sa lugar na yon? O meron pang ibang dahilan? Tapos dun naman sa grupo nung sinaunang aswang, medyo naiingganyo rin ako Kasi parang anytime, pwede silang traidorin. Diba? So, hindi natin masasabi kung magpapatuloy sa pagiging loyal tong sila Darius. O pagdating ng dulo, kalaban pala. Huwag na natin patagalin. Yung 17, 18, magkasunod yun. Uy, may aso. Pasensya na kayo, may aso. Pero sunod na natin yung 17 tsaka 18 para hindi na kayo mabitin. Mamaya yun, magkasunod. Pahintay na lang ako. Salamat.